araw sa ating lahat. Ako si Binibining Lorenzo Brenda Linanceta at ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa sining ng tula. Ano nga ba ang unang pumapasok sa ating kaisipan kung ating naririnig ang salitang sining? Ang salitang sining ay maaaring guhit, pinta o linya. Maaari rin itong visual o ginagamitan ng ilustrasyon upang mas maging kawili-wili ang isang babasahin o tula. Gayon din, pwede rin itong klasiko o natatangi dahil minsan tayo ay nakalilikha ng tula mula sa ating opinyon, reaksyon, pananaw o emosyon. Gayon din, ginagamitan rin ito ng estetikong presentasyon upang mas maging kaakit-akit ito sa mambabasa. Ano nga ba ang tula? Ito ay isang sangay ng panitikan na naglalarawan ng buhay. Tunay ngang ang tula ay naglalarawan ng buhay dahil tayo ay nakalilikha minsan ng tula mula sa ating mga karanasan na nais nating ibahagi sa ating mambabasa. At kalikasan na likha ng mayamang guni-guni o imahinasyon ng makata. Karaniwan itong binubuo ng mga taludtod, tugma, sukat, kariktan at matatalinhagang pahayag. Bakit itinuturing na sining ang tula? Dahil sa taludturan o saknong o pagpapangkat-pangkat ng mga bahagi ng tula. Dahil sa anyo ng tula ay mas malaya nating na ipapahayag ang ating kaisipan, damdamin o saloobin na nais nating ibahagi sa ating mambabasa. Matatalinhagang pahayag, gumagamit tayo ng matatalinhagang pahayag upang bigyang kuryosidad ang bawat mambabasa at bigyang linaw ang bawat katanungan mula rito. Gayun din ang persona, hindi maituturing ang isang tula na tula kung wala ang manunulat ng tula. Pananaw o layunin, tayo ay nagkakaroon ng layunin, ang layuning umaliw, magturo o magbigay ng inspirasyon sa mga mambabasa. Ang tema, ito ang iniikutan ng ating sulatin, ang tono o ang himig o genre ng ating tulang nililikha o sinusulat. Masasabing dahil sa napakamatulaing paligid at kinamulatan, ang isang Pilipino mula pa sa kanyang kamusmusan ay kinahahalataan na ng likas na hilig, pagmamahal at pagmamalasakit sa sining ng pagtula at pagkanta. Tunay ngang magiging manunula ang isang individual dahil sa kinamulatang paligid, lalo na't kung ang bawat membro ng pamilya ay marunong lumikha ng tula. Gayun din kung ang bawat isa ay nagpapakita ng hilig sa musika. Ang panawin ng isang musmos na humihimig ng kantahing bata o kantahing bayan o kaya ay bumibigkas na ng patula-tula at patugma-tugma kahit halos babahagya pa lang. Tama, dahil tayo ay nasa modernong panahon ay nag-iiba ang panlasa ng mga bata. Mas kinahihiligan nilang bumasa ng mga kwentong pambata o manood na lamang ng telebisyon. Sa isang Pilipino, ang pagtula o pag-awit ay isa lamang taghoy ng kanyang kaluluwa. Sinasabi ng ating kasaysayan na mula sa kamula-mulaang iyon ng ating pagkamatulain ay sumapit tayo sa tinatawag nating makabagong panahong ito na kahit na lubhang umunlad ang agham, ay patuloy pa ring hindi makikitil ng pagkamakata ng isang Pilipino. Tama, dahil kahit umusbong pa ang makabagong panahon ay hindi mawawala sa ating mga Pilipino ang hilig sa paglikha ng tula. Dahil dito natin minsan na ilalabas ang ating pagkamalikhain gamit ang ating mga imahinasyon at guni-guni. Paano hindi magiging matulain ang isang Pilipinong mula pa sa kanyang pagkasanggol ay naawitan na ng ganitong kantahing bayan? Matulog na aking bunso, ang ina mo ay malayo, hindi ko naman masundo, may putik, may balahibo. Ale-aleng na mamayong, pasubukin nyaring sanggol, pagdating sa Malabon ipagpalit ng bagoong. Sanggol kong anak na gilim, matulog na ng mahimbing, marami akong gawain, huwag mo akong abalahin. Pag naglalakad na ay makaririnig ng mga palasak na awit tulad ng bahay kubo, magtanim na hindi biro at liron-liron sinta. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sibuyas, kamatis, bawang at luya at palibot-libot ay puno ng linga. Ging ang pangangaral ng matatanda ay masasabing patula ang mga salawikain. Una, samantalang may oras pa ay maglaan, kung maaga, kung gumabit dumilim pa, hindi ngangapa-ngapa.
Pangalawa, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Pangatlo, ang lumakad ng matulin kung matinik ay malalim, ang lumakad ng mabagal kung matinik ay mababaw. Ang bugtong ay isa pa ring anyong patula na nagpapahula tungkol sa isang bagay sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga katangian o kalikasan ng bagay. Bawa, butot, balat, lumilipad, saranggola, dalawang katawan, tagusan ng tadyang, hagdan, isda ko sa maribeles, nasa loob ang kaliskis, sili, ako'y may isang katotong irog, saan may parooy, kasunod-sunod, mapatubig ay di nalulunod, mapapaoy ay di nasusunog. Anino? Kahit na isang dalubhas at pantas at nalalaman mo ang dunong ng lahat, aling pabor kaysa sa sang maliwanag ang sa damit natin dooy naglalayag plansya. Magandang araw! Ako si Binibining Antoinette Chan at aking itutuloy na tatalakayin ang sining ng tula at makatang Pilipino. Isang patulang pinagsimulan ng dulay ang duplo at karagatan. Ang duplo ay isang pagtatalong patula na kadalasang ginagawa sa lamayan at ito'y pagtatalo tungkol sa kung sino ang nagnakaw o pumatay sa loro ng hari. Patalasan ito ng isipan at talagang pinaghahandaan. Ang isang mahusay na duplero ay si Marcelo H. del Pilar, na tanyag na propagandista sa kasaysayan ng Pilipinas. Halimbawa, mga binibini at mga ginoo, matatanda't batang ngayoy naririto, malugod na bati ang tanging handog ko sa pagsisimula nitong larong duplo. Ang karagatan ay isang larong patula na kadalasang ginagawa sa mga lamayan. Ito'y umiikot sa pagpapasikatan ng kabinataan, sa husay ng pagtula at dami ng nalalaman upang maakit ang kadalagahan. Ang singsing ng prinsesa ay nawawala at ang lulusong sa karagatang kinahulugan nito ay ang kabinataan at ang paglusong ay sa pamamagitan ng pagtula. Halimbawa, singsing ng prinsesa ay sadyang nawawala. Nahulog sa dagat ang mahihinala. Ang makasasagip na isang binata, gagantimpalaan ng puso ng mutya. Kung hindi gusto ng prinsesa ang binatang nagwagi sa pagsisid ng kanyang singsing, maaaring ganito ang kanyang sasabihin. Sayang, sayang na pag-ibig. Sayang na singsing na hulog sa tubig. Kung ikaw rin lamang ang siyang sasagip, hihintayin ko nang pumati ang tubig. Sunod, may mga tularing panunudyo. Maging sa paglalaro sa kalsada, lalo na sa mga gabing maliwanag ang buwan, ang mga batay tumutula. Buwan, buwan, hulugan mo ako ng sundang. Aanhin mo ang sundang? Itataga ko ng kawayan. Aanhin mo ang kawayan? Gagawa ako ng bangan. Aanhin mo ang bangan? Lalagyan ko ng palay. Aanhin mo ang palay? Iahanda ko sa araw ng aking kasal. Ang tulang panunodyo ay isang uri ng akdang patula na nilalaman at layunin nito ay ang pag-iinsulto, panunukso o pang-uuyam. Kilala rin ito sa tawag na pagbibirong patula. Sunod, nagkaroon ng mga pagbabago paglipas ng panahon. Nang dumating ang mga Kastilay, pumasok ang pasyon na patula, rin ang forma, may tugma at may sukat. Ito ay nagsasalaysay tungkol sa pinagdaanang buhay ni Jesus sa pagliligtas sa sangkatauhan. Inaawit ito kung mahal na araw sa mga pabasa. Isang pamamanata ang pagbabasa at ito'y maghapon at magdamag na pagbabasa ng buong pasyon. Sunod, mula sa dupluhan at karagatan na pinamayanihan, ng diwang mapanudyo at mapagmamalabis sa nakatutuwang pasikatan at paglulubid ng buhangin ng kasinungalingan, ay lumitaw ang baligtasan na parangal sa Makatang Francisco Balagtas na may katha ng walang kamatayang Florante at Laura. Sa balagtasan na pagtatalo, sa pamamagitan ng tula, ang nagtatalong Makata ay may pinagtatanggol na panig. May lakandiwa rin siyang tagahatol at tagabugkas ng balagtasan. Yamang ako ay isang haring inihalal,
binubuksan ko na itong balagtasan. Lahat ng Makatay inaanyayahang sa gawang pagtula ay makipaglaban. Ang mga tanyag na balagtasan noon ay sina Jose Corazon de Jesus at Florentino Colliantes. Kung ang balagtasan ay parangal kay Balagtas, ang batutian naman ay para kay Jose Corazon de Jesus, na lalong kilala sa tawag na Batute. Ang itinuturing na ama ng batutian ay si Fernando B. Monleo. Itong batutian ay patligang patula sublayan ng matuwid na lubhang katwa, may palaisipan, yabangang salita, at may tudyuhan pang walang patumanggap. Dito'y di aari ang makatang bakla na munting mauroy, palahaw ang ngawa. Ang lahat ng mga nabanggit na anyo ng tula ay katibayan lamang mula sa balagtasan ay nagkaroon ng batutian. Mula sa duplot karagatan ay nagkaroon ng balagtasan at mula sa balagtasan ay nagkaroon ng batutian. Kung ating aalamin, ang batutian ay isang uri ng tulang patnigan na hinango sa balagtasan. Ginagawa ito sa mga lamayan upang libangin ang mga tao. Naglalaman ito ng katatawanan ngunit may kasama ring katotohanan. Ngayon ay isunod naman nating kilalanin ang mga makatang Pilipino na sina Dr. Jose P. Rizal, Francisco Balagtas, Jose Palma, Lope K. Santos, Jose Corazon de Jesus, at Amado V. Hernandez. Ating unahin ang makatang Pilipino na si Dr. Jose P. Rizal. Si Jose P. Rizal ay isang magaling at matalinong manunulat. Kung natatandaan natin ang ating napag-aralan patungkol sa buhay ni Rizal, siya ay sumulat ng mga tula na ang paksa ay tungkol sa kanyang ina, mga kapatid at kaibigan. Sumulat siya ng tula nang siya ay 8 taong gulang pa lamang na nagpahantong sa buong bansa. Ito ay tungkol sa pagmamahal sa sariling wika. At ito ay may pamagat na sa aking mga kababata. Sunod, si Francisco Balagtas. Isang tanyag na makata at mandudula si Francisco Balagtas. Florante at Laura ang tanyag na nobelang patulang kanyang isinulat at isa ring awitin ito. Maraming dakilang Pilipino, kabilang na si Rizal, ang naimpluwensyahan ng nasabing tula. Kinikilalang ama ng panulaang Tagalog si Balagtas. Sunod na makatang Pilipino, si Jose Palma. Isang makatang kawal si Jose Palma. Siya ang sumulat ng tula sa Espanyol na may titulong Pilipinas bilang mga titik ng himno National Filipino na nilikha ni Julian Felipe. Ang kasalukuyang mga titik sa Filipino ng ating pambansang awit ay batay sa tula ni Palma. Dito siya nakilala bilang isang manunulat. Atin rin kilalanin si Lope K. Santos. Si Lope K. Santos, hindi lamang isang magaling na makata at nobelista. May tuturing rin siyang isang dalugwika dahil sa kanyang mga naiambag na akda hinggil sa balarila ng wikang pambansa. Dahil dito, tinagurian siyang ama ng balarila ng wikang pambansa. Si Jose Corazon de Jesus na nakilala sa pangalang Joseng Batute. Tulad ni Balagtas at Rizal, marami siyang sinulat na mga tula. Naging isang kolumnista siya sa pang-araw-araw na pahayagang Taliba. Nasa anyong patula ang kanyang kolum. 2 sa kanyang mga kilalang tula, ang Manok Kong Bulik at Isang Punong Kahoy. At panghuling makatang Pilipino ay si Amado V. Hernandez. Si Amado V. Hernandez ang makata ng mga manggagawa. Siya ay naging patnugot ng pahayagang pagkakaisa at mabuhay. Sumulat din siya ng mga nobela, kwento at dula. Siya ang kauna-unahang manunulat sa wikang pambansa na kinikilalang national artist. Kabilang sa kanyang mga popular na tula, ang Isang Dipang Langit, Bayani, at Bayang Malay. At dito na nagtatapos ang ating talakayan
patungkol sa sining at makatang Pilipino, isunod naman nating talakayin ang paglikha ng tula.